Pag-usapan po natin itong sinasabing pinasabog umano ng puwersa ng Japan ang military base ng China dyan sa West Philippine Sea, particular na po sa Mischief Reef. At pag-usapan din po natin itong sinasabi na balita po ng mainstream mga kaistorya na pinasok umano ng Chinese Coast Guard ang baybayin ng isang bayan dyan sa Zambales. Ang sabi sa balita ay mismong sa tabing dagat umano. Ba? Alamin natin mga kaistorya ang mga balita na yan. Pero bago yung dalawang yan, mga kaistorya, ay ibahagi ko muna sa inyo ang mga balitang ito na mapapatunayan ko sa inyo na totoong nangyayari pagkatapos po ng panghaharas sa atin ng China dyan sa West Philippine Sea. Ang Japan po, ang Amerika at ang Pilipinas ay sama-sama pong nagpatrolya dyan sa West Philippine Sea. Abay, pagkaganda naman ng balita na ito. At hindi lang yan, mga kaistorya, abay, nag-meeting pa po ang Pilipinas, ang Japan at ang Amerika doon mismo sa Japan. At pinag-usapan nga po nila ito pong pangbubuli na ito ng China. Ano po? Pakishare po at pakilike para malaman ng ating mga kababayan kung ano talaga ang totoong balita. Basahin muna po natin. US, Japan, and Philippine forces jointly patrol in South China Sea after hostilities involving China. Ito po ay Associated Press. Basahin natin sa ibaba. The United States deployed a reconnaissance aircraft while Japan and the Philippines sent Navy ships in a joint patrol in the disputed South China Sea on Friday, 2 days after the Allied forces condemned action by Chinese Coast Guard vessels against Philippine patrol ships, as in ang Pilipinas po at saka po ang Japan ay nagpadala ng warship kasi Navy ang pinadala Navy ships mga kaistorya. At reconnaissance aircraft naman ang pinadala po ng Amerika. Sabi dito, the US Indo-Pacific Command said the joint patrol was conducted in the Philippines exclusive economic zone by allies and partners to uphold the right to freedom of navigation and overflight and other lawful uses of the sea and international air space. Nagbabawal kasi itong si China Niraradyohan yung mga dumadaan dyan Kinamkam nga lang po nila yan, mga kaistorya. So, literal na sa West Philippine Sea po ito isinagawa ng tatlong bansa. Mga kaistorya. At ang kasama natin ay ang malalakas na bansa ng Japan at saka po ng Pilipinas. Those phrases are used by the US, Japan, and Philippines to oppose China's increasingly, aggressive actions in the disputed waters. O sige, yung mga pro-China dyan na ipinagyayabang ang China na malakas ang China. Sige nga, kung talagang gusto ng China ng giyera, ba't di pa nila umpisahang gumamit ng armas? Bakit di pa nila umpisahang magpaputok? Unahan na nila. Sila na ang magpaputok kung talagang gusto nila ng giyera. Sabi nga ni Commodore J. Tariela nung na-interview natin sila ay mabuti pa itong mga pro-China, alam nila Kasi ang pinag-uusapan ay yung mga mouthpieces po ng China. Alam nila na na manggigiyera ang China. Samantalang ang China ay ayaw ng giyera. Ay totoo yun. Kasi kung gusto talaga ng giyera ng China, noon pa sana ay nagpaputok. Noon pa sana ay gumamit ng armas. Yung water cannon kasi mga kaistorya, hindi maiko-consider na yan po ay armas na ginagamit sa digmaan. Hindi po. Kasi ang nakalagay sa Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at ng Amerika ay armed attack. Alam yun ng China. Alam kasi ng China, kaya hanggang water cannon ang ginagamit nila, alam nila kung anong mangyayari sa kanila. Oras po na simulan nilang magpaputok. Ganun po yun Ito po yun, yung nag-meeting ang Japan, ang Pilipinas at saka ang Amerika. Ito po ay official website po mismo ng gobyerno ng Amerika, US Department of State. The inaugural United States, Japan, Philippines Trilateral Maritime Dialogue. Basahin natin doon sa Huwag na nating isa-isahin pa mga kaistorya. Puntahan na lang natin po mga kaistorya yung tinalakay nila, yung pinag-usapan nila.
At the dialogue, the United States, Japan, and the Philippines discussed regional maritime issues. They expressed serious concerns about the PRC's dangers and unlawful behavior in the South China Sea. Kasama na dyan yung pambubuni, pambubuntot, panghaharang, pang-shadowing, including the repeated blocking and harassment of Philippine vessels from operating within the Philippines exclusive economic zones. Behavior that threatens the freedoms of navigation and overflight of all nations. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, mga kaistorya, na ang problema ng Pilipinas sa China, dyan sa West Philippine Sea, ay problema ng buong mundo. Ipapaliwanag ko ulit, kaya hindi po papayag ang buong mundo, mga bansa sa buong mundo, na ang South China Sea ay makontrol ng China. At ito rin po ang dahilan kung bakit ko ginawa ng content na sinasabing kailangan ng mundo ang Pilipinas. Bakit? Unang-una na, yung mga barko, mga aircrafts, at maging mga pangisda nila, mga kaistorya, dumadaan sa South China Sea. Hindi lang po, mga kaistorya, mga kalakal ng buong mundo ang dumadaan sa South China Sea. Kung hindi po, maraming bansa dyan ang dumadaan yung kanila pong supply of energy. Maski ang China, dumadaan dyan yung supply of energy nila. Alin na tinutukoy natin? Yung oil and gas. Oo, mga tanker ng oil and gas. Kung makokontrol yan ng China, mababalda ang mga bansa sa buong mundo. O ngayon, naiintindihan na natin, mga kaistorya. Pasalamat tayo sa foreign policy ng ating presidente at mga kaistorya. Kaya po naging, kumbagay, apple of the eye, kumbagay, natuwa ang mga leaders ng mga bansa sa buong mundo kay PBBM dahil sa kanyang polisiya. Nagkaroon sila ng lakas, mga kaistorya, para maipaglaban at maipatupad yung international law, kagaya niyong binabanggit dyan na freedoms of navigation and overflight at yung free Indo-Pacific region. Yun pong trade route dyan sa South China Sea. Yun, mga kaistorya. Ngayon, naiintindihan na po natin kung gaano kahalaga yung naging foreign policy po ni PBBM na tayo'y kumiling sa Amerika ngayon. O di, nakuha natin, mga kaistorya, ang alyansa at ang simpatya ng maraming bansa sa buong mundo. At yan ay mga superpower and first world countries. Participants also reaffirm their commitment to upholding international law as reflected in the 1982 Law of the Sea Convention, mga kaistorya. Tuloy. Ito pa, isa pang magandang balita. Talagang tayo'y tinutulungan, mga kaistorya, ng Japan. Hindi na tayo iniiwanan sa ere. Kasama natin ang Japan sa laban po natin dyan sa West Philippine Sea against China. Japan to transfer coastal radars, small boats to Philippine military in latest defense aid package. Military aid po ang ibibigay ulit ng Japan kasi hindi ito ang unang pagkakataon na ginawa yan ng Japan . The Philippine Navy and Air Force are set to receive small boats and radars from Japan through a $10.6 million official security assistance grant that Tokyo says will strengthen Manila's capabilities in the South China Sea and Luzon Strait. Laking pera nito, mga kaistorya. Military aid yan, binanggit. Binabanggit dito, mga kaistorya, South China Sea, yung EEZ natin, West Philippine Sea. Luzon Strait, yung pagitan po ng Taiwan at ng Philippines, na kung saan yan po ang choke point, gate, papasok at palabas ng South China Sea at West Pacific. Napaka-strategic location po niyan, mga kaistorya, in times of high level of conflict. Halimbawa ay labanan, dahil alam natin, napatunayan natin sa nagdaang World War I and World War II, yung napakahalagang papel na ginampanan ng naval force. Oo, mga kaistorya. Ngayon, bantay sarado na ang Luzon Strait ng Pilipinas at ng Amerika. At tinutulungan pa tayo, mga kaistorya, ng Amerika at maging ng Canada through their spy satellite. Kaya namumonitor natin ang galawan
ng puwersa ng China dyan sa West Philippine Sea, sa Luzon Strait hanggang sa may West Pacific. Japanese Ambassador to the Philippines Indo Kazuya and Philippine Secretary of Foreign Affairs Enrique Manalo inked the grant in Manila Thursday following a week of incidents with Beijing in the South China Sea. Yung hindi ako nagkakamali, yun tayo ay winaterkano na naman at saka nang laser na naman. Naalala ko yung sinabi noon ni Rocky na yun daw po ay yung laser na nabibili online. Nakalagay sa sa vessel ng military grade yun. Hindi po yun yung laro ang laser, kalukuhan naman yun. Ayan, inulit na naman. Sige nga, papaano? The Philippines faces important sea lanes, including the South China Sea and the Luzon Strait, and plays an important role in regional security. Yan yung pinaliwanag ko sa inyo kanina, mga ka-istorya. Hindi ko na uulitin para hindi po tayo maging boring. Eto na, mga kaistorya, yung sinasabing Chinese Coast Guard o China Coast Guard nandun mismo sa tabing dagat ng isang bayan dyan sa Zambales. Suspected China Coast Guard ship leaves Zambales uninspected kasi pinuntahan niya ng Coast Guard natin, hindi na inabutan kaya hindi na inspeksyon. Aba, anong nangyayari? The Philippine Coast Guard stationed in this province, Zambales San Antonio, Zambales yan in this province, failed to inspect a dredging vessel that resident claimed was a China Coast Guard vessel with the body number 21543. Aba, ito pala mga kaistorya ay isang dredging vessel na kaya nasabi ng balita na sinususpetsahang Chinese Coast Guard kasi yun ang suspetsa, hinala ng mga residente doon. Pero malinaw na isang dredging vessel, mga kaistorya. Ang nakakaalarma dito, Chinese yan. Chinese vessel yan. Commander Ephraim Jason Diquiano, head of the PCG Zambales Station, said on Wednesday the only vessel present in the area when they arrived there on Tuesday afternoon was MV Andakang 3689, a dredger operated by China Harbor Engineering Corporation. Bakit yan inabutan? Sa halip na yung pinaghihinalaan. However, residents of San Felipe Town allege that PCG personnel were in the vicinity a day earlier but allowed the suspected CCG vessel to leave without conducting an inspection. Nako po, kaya pala hindi inabutan. Kasi ang sabi ng mga residente doon, mga kaistorya, bago pa yung araw na yun ay meron ikang isang tao na taga PCG na hinayaang makaalis yung pinaghihinalaang CCG vessel na yon, kaya pala hindi inabutan ng PCG, kaya hindi pala na inspeksyon. Ay naku. Kung totoong balitang ito ay nakakalungkot, mga kaistorya. Dahil minsan, kaya nga nakakalarma, minsan nang naibalita na merong mga Chinese nationals na naging tao dyan sa PCG. Meron pa nga, naging opisyal ng PCG Naku po, heads up po sa ating gobyerno. Sana ay ito'y imbestigahan. It was the residents opposed to the dredging activities in Zambales who raised an alert on Monday over the presence of the vessel that was identified by a marine tracker as a CCG ship. Aba, marine tracker pala ang nakapag-identify doon, mga kaistorya. Alam nyo itong kaya sila nagde-dredge dyan, isa kasi sa kinukuha nila, mga istorya, yung black sand. Minsan akong nakapagbakasyon sa Zambales, ako'y nakapunta ng tabing dagat. Abay, kulay itim talaga, halos kulay itim ang kanilang buhangin doon. Yun po ay black sand, isa sa mga pangunahing tawag dito, materialis para makapag-produce ng mga steel o mga bakal. Oo. Ay talamak daw po yan dyan sa Zambales. Ano kaya? Totoo kaya yun? Mga kaistorya, ilang beses na kasi itong naibalita ng mainstream. Ano po, mga kaistorya? Okay, bago tayo pumunta doon sa sa susunod na referensya, banggitin ko muna itong sinasabing pinasabog ng Japan ang base militar ng China sa West
Philippine Sea. May dalawang content akong nakita na ganun sa YouTube. Hindi mainstream, kundi content creator o vlogger, mga kaistoryan ho. At meron din sa Meta or Facebook. Verify ko, hinanap ko ang katotohanan nung sinasabing yun ng mga contents na yun, pero wala po akong makitang legitimate and validated reference na magpapatunay sa veracity nung sinasabi ng mga contents na yun. Yung ganun kasi mga kaistoryang pangyayari ay isang malaking balita yon, kaya imposibleng hindi yun papatulan ng international mainstream media. Hindi lang Pilipinas. Kasi kumbaga napakalaking scope yun na biglang sumambulat. Nakakapagtaka na bakit walang balita ang mga mainstream sa international community. At ang nagsasabi lamang ay content creator. Ibig sabihin, mga kaistor, hindi ko naman sinasabing kasi alam nyo naman, dun lang tayo sa totoo at tama. Mga kaistorya. Palagay ko lang ay hindi naman totoong nangyari na may ganun nga, mga kaistorya. Kasi hindi gagawin ng Japan na magsimula ng digmaan o labanan. Malabo yun. Kasi nga po, baka hindi alam nitong content creator na ito na sa konstitusyon po ng Japan ay dinidenounce nila ang war. Kaya hindi yan aatake. Oo, nakalagay talaga yan sa konstitusyon ng Japan na dinidenounce nila ang war. Kaya nga po hindi sila sa pagkatapos ng World War II ay hindi itinalikuran nila yung kanilang mga warships, yung kanilang aircraft carrier, hindi na sila kumbagay nagpalakas pa, hindi na sila nag-develop pa ng mga armas pandigma. Ang nangyari yun lamang pong 7th Fleet ang nandoon sa Japan. Pero dahil nga po sa threat ngayon na idinudulot ng China, ay nagkasundo ang Japan at ang Amerika na sila muling magde-develop ng mga armas pandigma at mayroon na sila ngayong converted aircraft carrier at nagde-develop na rin sila, kung hindi ako nagkakamali, ng fighter jets nila. At mayroon na din sila, kung hindi ako nagkakamali, mga missiles, ballistic missiles, kung hindi ako nagkakamali. Ulitin ko, hindi gagawin ng Japan na sila mismo ang unang aatake sa China. Hindi sila magsisimula ng digmaan dahil dinidenounce ng kanilang konstitusyon. Bawal sa kanilang konstitusyon ang makipagdigma. Dinidenounce nga nila yun . Pero ngayon, mga kaistorya, ay iba na ang sitwasyon. Kaya malamang magre-revise sila. Walang balita na ganun, ibig sabihin hindi totoong nangyari. Ngayon, para dun sa content creator na sasabing totoong nangyari yun, pahingiin nyo kami ng anumang referensya o balita na lehitimo at validated na magpapatunay na totoong nangyari yan. Ilan kasi ng mga kaistorya natin ang nag-comment na gawan daw po ng content natin, pero kasi tayo mga kaistorya hindi gumagawa ng content na fabricated. Doon lamang tayo sa tama at totoo. Kasi mabigat po sa konsensya, mga kaistorya, na mailigaw mo ang daan-daan o milyon-milyong tao, mga Pilipino, sa isang gawa-gawang kwento o kwentong walang katotohanan. Malaking kasalanan yun. Ngayon, kung sasabihin ng totoo yun at hindi sila nag-iimbento, patunayan nila. Kasi imposibleng hindi papatulan ng mainstream media yung ganong kalaking balita. Pwede rin naman, halimbawa, na sa isang exercise, military exercise, mga kaistorya, ay nagpasabog ng isang MAC na vessel. Kunyari Chinese vessel yun at tinarget sa isang, kasi may mga ganong pangyayari diyan sa halimbawa sa Rimpak na nakaraan. May pinasabog na isang target vessel. At maging ang China, pag nagsasagawa sila ng exercise, kagaya nung nabalita na kasing itsura umano ng aircraft carrier ng Amerika ang nakaguhit sa disyerto ng China at yun ay tinarget ng China at pinasabog. Pero dito, mga kaistorya, sa sinasabing pinasabog ng mga related na balita na may pinasabog ang Japan na against China, ganito, ganyan. Wala po akong makitang ganung balita. Kaya ingat tayo sa atin pong pinaniniwalaan. I-verify muna natin. Mga kaistorya. Okay, tuloy tayo sa atin pong mga balita. Palakihin ko muna. Philippine Navy to continue WSPS patrol but won't react to China aggression. Yan yung katunayan
dito sa mga nagpapakalat ng fake news na iniwan natin ang hindi, maging ang, ito rin yung katunayan na sinabi ko sa inyo, ano, na maging ang Philippine Navy natin ay patuloy na nagpapatrolya sa West Philippines, ayun na, binalita na. Bagaman hindi po sila nakikialam, mga kaistorya, no, sa ginagawa ng China, at ang humaharap lamang ay ang Coast Guard natin kasi yan po ang order ni PBBM at wala tayong magagawa. Ang totoo, ang mga Pilipino, galit na, gusto nang lumaban, ayaw nang inaapi. Kaya lang hinay tayo kasi baka minsan mamaya niyan pagka may labanan na tayo naman pala tapang baboy. Yung iba dyan, no? Ano yung tapang baboy? Yung bang pag nakagat ay tumatakbo, ganun ang baboy Susugod yan, pero pag nasaktan mo yan, naku, takbo bigla yan. Minsan kasi kailangan maging maingat tayo. Hindi natin sinasabing duwag ang Pinoy kasi subok ang tapang ng Pinoy sa loob ng ilang dekada na. Ilan na bang bansa ang sumakop sa atin at nilabanan natin lahat? At maging itong insurhensya, ilang dekada na nating nilalabanan. Subok ang tapang ng Pinoy pero hinay lamang po tayo. Mas maganda na po yung patuloy na umuunlad ang ekonomiya ng Pilipinas, nakakapag-aral ang ating mga anak. May trabaho tayo, nakakatulog tayo ng walang labanan. Na hindi kakaba-kaba na kagaya sa Ukraine na natutulog lang, biglang sinasabugan. Ay di po ba, mga ka-istorya, ingat tayo. Kasi ang gusto ng presidente natin, paunlarin ang Pilipinas, hindi isabak sa digmaan. Otherwise, nahulog na tayo sa patibong ng China at ng mga pro-China. Kasi ang gusto po nitong China at mga pro-China, tayo ang magsimulang magpaputok. Patibong nila yon, mga ka-istorya. Oo. Para pagdating ng oras, tayo ang sisisihin ng international community kung bakit nagkaroon ng labanan. Malalagay sa alanganin yung alyansa natin sa Amerika kasi tayo ang unang nagpaputok. Malalagay din sa alanganin yung alyansa natin sa mga kakampi nating bansa sa buong mundo. Ganun yun, mga ka-istorya. Kaya ingat po tayo. Okay, ito na. Dagdag na balita na lamang ito, mga ka-istorya, kasi masyado na tayong humahaba. Sara Duterte eyes hiring of private security due to distrust in military. Ganon. Aba, may pambayad, may perang pambayad. Mga kaistorya. Private security, kung ganon pala sasagutin pa kaya ng gobyerno ang pambayad yan? Papayag kaya ang gobyerno na private military gagamitin at babayaran ng gobyerno? How far will Vice President Sara Duterte to go distance herself from military protection? As far as hiring private security guards if the armed forces pull out her entire security detail. Duterte told reporters Wednesday, December 11, that she would not accept replacements from the armed forces if they remove her current security personnel. Bakit ayaw niyang saying she would rather seek security arrangements outside the military. Ganon. Siya kaya ang magbabayad? Ano kaya sa palagay ninyo, mga kaistorya? Okay, so hanggang dito na lamang, mga kaistorya. Yan po ang mga balita at impormasyon, reaksyon, komentaryo, kritisismo at opinyon ng inyong lingkod. Nagpapasalamat po tayo ng marami sa mga sulit kaistorya natin sa buong mundo. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat sa lagi ninyong pagsuporta, pag-abang, panunood, pag-like at pag-share sa mga contents ng inyong lingkod, ang inyong kaistorya. Mabuhay po kayong lahat, mga kaistorya. Salamat higit sa lahat sa ating Panginoon. Muli ako po si Juan Historiador, ang taga-kwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito ang bansang Pilipinas.